Biblia, basta applicable sa inyo. Kasi hindi naman lahat ng nakasulat dito ay applicable na gawin. Ha? Lahat ng nakasulat dito, for our learning. Pero hindi lahat ng nakasulat dito ay applicable. Okay? Nangangako ba kayo na susundin ninyo anuman ang utos ng salita ng Diyos? Opo. Opo, Pastor. Mahina. Opo, Pastor. Ang sabi ng Bible, ang babae magpasakop. Ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw magpasakop sa Panginoon. At mahalin mo si Vanessa. Ha? Sa lungkot at ligaya, sa hirap at ginhawa, may ngipin man o wala, mamahalin mo siya. Ha? O, sige, hawakan nyo. Okay, salamat. Okay, tuloy lang kayong nakatayo. Sige, upo na kayo muna at habang sila'y nakaupo, tawagin ko yung ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din nito ang bukal na loob ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng bubuing pamilya. Ang lalaki naman ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Kaya tama yung Joel, ang babae minamahal, hindi sinasaktan, ha? Okay? Ngayon naman ang kordon. Cord. Brad, ayusin mo, sa liig niya. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid tulad ng isang matibay na kordon na hindi pa napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailan paman bilang mag-asawa. Okay? So ngayon naman yung marriage contract. Marriage contract. Yung apat-apat. Ay kayo ang napili, o isa sa napili nila bilang maging pangalawang magulang. So, isa ring pananagutan ang maging ninong at ninang. Kasi meron talagang responsibilidad yan, tama po? No? Kaya, privilege na, sa dami nilang kakilala, kayo isa sa mga napili. Si Joel, kilala niya si Duterte. Pero bakit mas pinili ka kay Duterte, no? No? Tama ba, Will? Si Pacquiao, di ba, kakilala mo rin? No. Pero bakit mas kayo ang pinili, no? Kaya pribilehiyo yan. So ano-ano po ang mahalagang tungkulin sa inyong mababait na inaanak? No? Magpatuloy na magpakita ng magandang halimbawa sa kanila. Ang magandang buhay ay higit ang impluensya kaysa sa magagandang mga pangaral. Yan yung testimony, yung patutuo. Sa panahon ng kagipitan o pangangailangan nila, talagang darating naman talaga yung time na hindi sagana palagi. Talagang meron talagang pangailangan. Nawa, kayo ay malapitan pa rin. Amen? Pero big time yung mga, ninong-ninang nyo No? Pero ang pinaka-importante po dyan, mga ninong, mga ninang, ay inyong panalangin sa mag-asawang ito. No? Kaya maraming salamat po sa inyong pagtugon bilang ninong at ninang. At kagaya ng sinabi ko, meron itong kalakip na responsibilidad. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen? So maraming salamat. Pwede na po kayong maupo. At
bago natin i-presenta si Joel at saka si Vanessa sa inyong lahat, sa mga magulang kay tatay at saka kay nanay, at saka kay hindi siya ang tatay mo, no? Opo, tatay po. Oo. Sino nga yung nanay mo? Yung sa- Okay, si Anita po. Anita, no? Estudyante ko sa Bible School yun, yung nanay niya. Okay? Pagkatapos mo ng kasalang ito, si Vanessa ay anak nyo na rin. Tama po? Pagkatapos mo tayo ng kasalang ito, si Joel, anak nyo na rin. Darating yung time na sila ay talagang merong away. Meron ba dito mag-asawa na hindi pa nag-away? Ha? Sabi ni Anay, kanina nga lang eh. No? Pag dumating man po yung time na, halimbawa, nag-away sila tay, tapos pupunta si Vanessa sa'yo, magpapakampi. Wala po kayong kakampihan. Tama po? Hindi yung, ganun ba? Walang hiya yung Joel na yun Tapos si Joel naman, pupunta dito, hingi rin ng kakampi. So anong mangyayari? No? Ang gagawin ng tatay-nanay ay makinig lang at magbigay ng payo. Ganon talaga yan bilang parte ng isang ng pag-aasawa. Meron talagang away. Walang kakampihan. Pagsasabihan lang. Tama po? Kaya ganun po yon. Hindi yung magkampihan ha? So Bisaya pa, magbaid na nagsundang Asa man si Balae. Ha? Kaya ganun po yan. So hinihiling ko si Joel, si Vanessa na tumayo, na ipakilala sa inyo ang bagong mag-asawa. At salamat po sa ating Panginoon at sa ating bansa, ang ating mahal na bansang Pilipinas, sa kapangyarihan na iginawad sa akin bilang isang solemnizing officer. Ikaw, Joel at Vanessa, I proclaim you husband and wife. Palakpakan natin. Amen. And Joel, unfortunately, we are in a pandemic time. Kaya bawal yata yung Bawal ba yung pandemic eh. Pwede, Brad Glenn, pwede ba? Pwede. Sige, lapit. Pwede pala eh. Joel, you may now kiss your beautiful bride. Sige. Tapos na ba? Ha? Joel, kiss the bride. Matindi Sige, tayo tumayo lahat. Okay, mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong ipinakikilala sa inyo ang bagong kasal na sina Ginoong Joel at Ginang Vanessa Lilio. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Purihin ang Diyos, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin na sa langit, salamat po sa hapon na ito, sa natapos na seremonya ng kasalang Joel at Vanessa, Panginoon. Lord, ito po ay umpisa lamang ng kanilang yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Panginoon, kagaya ng maraming mga ikinasal, mga mag-aasawa, mga nag-asawa, marami po silang mararanasan, Panginoon. But Lord, salamat sapagkat ang inyong salita, ang siyang magiging gabay nila upang anuman ang problema darating sa buhay nila ay magiging maayos, Panginoon. Salamat po sa mga naparito, sa mga magulang ni Joel at ni Vanessa at sa mga kaibigan. Salamat sa mga principal sponsors. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Patuloy bigyang kalakasan at pakaingatan niyo po, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang aming pagpapatuloy sa hapon na ito. Ang lahat ng ito ay hiling namin, dalangin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Lahat ay magsasabi ng Amen. Once again, Mr. and Mrs. Joel Lilio. God bless. Well, isa pa. Kiss the bride.
That's right. On top. Diba? Oh, ayan oh. Sige. Okay, God bless. At tapos na po tayo. Saan yung marriage school? To each other God's word from our hearts. We will be a family in a house that will be a home, and the faith will build it strong. We'll build a house on the faith that together we can make. And when the storm winds blow, it won't fall down. One day will go, and the whole world will know we are the house of the faith. But in the darkness of that place, I found in Him sufficient grace, giving strength to help me make it on my way. Though the road I walked was rough and long, He composed within my heart a song, so that I could lift my voice for Him and say, God meant it all for good. Looking back on what He's brought me through, I see things as I should. Though at times I did not understand, it was part of His determined plan. He's worked all things together like He said He would. And God meant it all for good. God meant it all for good. Looking back on what He's brought me through, I see things as I should. Though at times I did not understand, it was part of His determined plan. He's worked all things together like He said He would. And God meant it all for good. My God meant it all for good. Alright. Ladies and gentlemen, bigyan natin ng palakpakan. A round of applause for the couple. Palakpakan natin sila. Ay, natayo po. And of nandito. course, siyempre, hindi At mawawala. nasaksihan natin ang isang dibdib ng ating mga kapatid.
Brother Joel and Sister Vanessa.